Hello guys, so nagbabalik. Ito, iikot ko kayo sa loob ng Urban Dica Homes. So while driving my scooter, papasok na tayo sa main gate. So yun. Then kita nyo na agad yung arrangement ng building, no? So sa left side, dyan yung building na JHIGKL. Then sa harap yung ano na, yung R. So, pero yung building na yan, sa kaliwa yung nakikita nyo, parang ay pa yata yan. So, dito sa unahan, may itatayo pa dyan na H. So, ayan, going ako sa, sa building R. Yan. So, hindi pa siya completed, no, mga around, siguro 80% pa ang Urban Dica Homes Ortigas. So, ongoing working pa. So, ito yung sa left side, ang building R. So, dyan sa right side, meron pang meron pang itatayo dyan na building, ang letter S, F, yun. So, yan, dito ko sa likod. Sa baba, lahat mga parking yan. Sa right side, mga visitor usually, mga temporary parking. So, ayan. I think maximum 3 hours lang ang allowed mag-parking dyan. So, beyond that, i-clamp na yung mga sasakyan ninyo. So, ayan, yan ang mga building dyan. So, ayan, dito ako sa building O. Dire-diretso lang. So, yan yung mga backside. So, typical lang lahat ng building. Pero, typical siya based on the design sa floor din. Pero I think, merong kaibahan yata doon sa, sa ibang building sa ABC. Merong, parang lang, mababang floor. So, ang iba naman hanggang 16. So, parang iba meron yata 12. Di lang ako sigurado sa ibang detalye na. Pero usually ang design ng building, typical lang siya. Lahat may parking sa baba. Yan. So, actually magpi-pick up ako dito ng parcel. So, yan yung pick up point ng Urban Dica Homes Ortigas. Yung building O. So, nasa siya, parking area ng building in yung pick up parcel. So, dadaan tayo dito sa ilalim, So, yan yung mga parking. So, sinadya ko talaga dumaan dyan para makita ninyo. So, lahat ng building, usually, typical lang. Kita yung mga piping dyan, sanitary, ang sa, sprinkler, sa yung drinking water, nandyan din yata. So, ayan. Usually, ang building, merong apat na area. Merong area 1, 2, 3, 4. So, sa area 1, usually ginagamit as service elevator. Nandun din yung guard. Ito, yung area niyan sa building is yan yung area 4. So, nasa building P yata ako. Mga parking. Diyan sa right side, kita nyo may mga scooter, may bike. So, I think naka-design tong building na to sa in case of flood. So, precast lahat to. Precast lahat. So, dyan ako dumaan. Ayan, kita nyo mga parking. Halos one way lang ito dito, walang salubungan. Ang may salubungan doon sa bandang park sa gitna. So, dyan, kung kakanan ka na dyan, wrong way na siya. Wrong direction. So, kita nyo yung flow ng traffic. Ayan, sinalubong ko. Para ipakita lang sa inyo yung mga loob-looban ko, yung itsura niya. Yan. So, yan, mga parking lahat yan. So, nasa 1.3 million plus yata ang presyohan ng parking dyan sa ngayon. So, ano ngayon? June 3, June 2, 2024. Right? So, sa gitna yan yung gitna ng building, may dalawang table, may
bench. So, pwede kayo mag-relax dyan in the morning. So, paano ka, malamig dyan, may shade. So, yan, ikot tayo. Nasa building R na yan. Yan, parking pa din. Dumaan na tayo dito kanina actually. Yan. Then, lahat ng building, meron siyang tawag dyan, mailbox. Meron siyang mailbox. So, every unit, meron kayong assigned na mailbox. So, kung ano yung unit number mo, yun din yung naka-tag or naka-label sa mga mailbox. Yan. So, pupunta ako dyan sa gitna. May parking pa din. Yan. So, nakikita nyo mga aircon na yan at saka window. Parang ganun din ang design ng window sa outer side. So, ito yung mga inner unit. Parang ganun pa din yung look. Pero sila yung mga inner unit. So, nandyan yung mga AC. Yan yung window. O, typical pa din siya. Inner lang ito. Ayan, hanggang 16th floor yata to. Dito. Yung building MN o PQR. So, parang lahat sila hanggang 16th floor. So, lahat ng building no, merong mailbox. Diyan yung mga papel dinadrop. So, dito naman, yung sa gitna, yung tinatawag nila clubhouse. Merong, ano dyan, meron yatang common facility, pero parang ano lang sa gitna. Merong, I think pwede rentahan yan, yung sa taas, yung sa gitna. So, ito yung playground ng mga bata. So, yan yung look pag mainit, walang katao-tao. Although may mga kahoy, kaso ano pa siya maliliit pa. So, ang shade is not enough. Usually ngayon, tag-init. Yan, may talisay. Mainit pa siya. So, wala masyadong tao. So, ayan, straight ahead. Yan yung basketball and the other side is the volleyball court. Ayan. So, ilang araw na din umuulan. Kita nyo yung mga grass dyan. Nag-green na. Ayan. Tapos, may mga flower din dyan. Itong time na to, I think around 11 a.m. in the morning. So, hinto muna ako dyan. Silip-silip. Tingin-tingin sa mga bulaklak. Yan. Maganda yung bulaklak. Kulay matingkad. Tsaka yung green na din. Dahil sa mga umulan. Dyan, yan? Anong tawag dyan? May tubig dyan Lagoon. Anong tawag dyan? May mga isda din dyan. May mga carp. Kulay-kulay. Anong tawag doon? Mga koi fish. So, ayan. Kita nyo may mga koi maliliit pa. So, yan. Yan yung may bata isa. Palaban sa init. May outdoor dyan. Dyan sa left may outdoor gym. Pero medyo pang matanda at saka kulang sa maintenance. Medyo sirain na. So, yan yung clubhouse. Merong dyan, coffee shop. Yan. Coffee shop at saka Alphamart. So, yan lang yung mga pwede nyo puntahan dito sa loob ng Urban Dica Homes. So, yan yung likod ng clubhouse. Diyan ako dumaan. Excuse me. So, yan yung hagdan paakyat sa PMO. Mga office and guard, security, and then pumasok din ako dito para bumili ng ice cream sana kaso wala nang laman dahil sold out na. Mabinta ang ice cream pag tag-init. So, nabili ko dyan is tinapay na lang, sliced bread.
fresh. So, pag bibili ka ng sliced bread, dapat check mo na ang expiry. Kasi like sa amin, dapat fresh ang tinapay. Kasi gaya namin, mahina kumain ng tinapay, baka mabutan ng expiry. So, pag galing ka sa clubhouse, yan yung block niya. So, sa kanan, yan yung mga HIJK at saka yung sa kaliwa naman QRS.